Hello mga kasuki! For today's video, samahan nyo ako baliktarin ang buong bahay ko, charis! Ako lang ba yung ganito mga kasuki na hindi makontento sa isang ayos ng bahay? Kaya naman paulit-ulit na itong ginugulo at lipat ng lipat. Itong mahaba kong upuan, dati doon niya nakalagay sa sulok pero tinanggal ko na naman nga at dito ko ilalagay sa tabi ng lamesa at nilipat ko doon yung maliit na upuan kasama yung lamesa. Winalisan ko nga muna yung sahig bago ko nilipat yung upuan, syempre para malinis. At hindi pa nga yan ang final kasi pag hindi ko na naman nagustuhan, mamaya ililipat ko na naman yan, o diba? Ang sabi ko kanina sa asawa ko ay lumabas muna siya at ako'y magwawalis ng sahig. O diba pagbalik niya mamaya ay iba ng posisyon ng mga upuan. Feeling ko kasi ay sobrang gulong-gulo na nga itong bahay ko dahil sa dami nga ng kalat na kung saan-saan na lang ipinapatong. Ito kasing asawa ko, pinagdikit-dikit niya yung mga upuan. Tapos doon niya pinatong yung foam kung saan kami natutulog. Hindi nga daw kasi umaabot sa kanya yung hangin ng electric fan, kaya naman ganong diskarte yung ginawa niya. Pinatong niya sa upuan yung foam para lang yung hangin ng electric fan matutok talaga sa kanya. Kaya naman sobra ng gulo yung bahay namin dahil yung foam hindi na naliligpit, maghapon magdamag na lang nakalatag, o diba hindi na nakapagwalis ng sahig. Kaya sinulit ko talaga yung pagwawalis ko ng sahig dahil feeling ko nga ay sobrang kapal na ng alikabok lalo na sa ilalim ng upuan. O diba nga sabi ko kanina hindi pa yun final, kaya naman inalis ko na naman yung lamesa at pinalit ko yung isang upuan, yung dalawang upuan na ang pinagtabi ko. At dahil wala naman nga akong kasamang magbuhat ng upuan, kaya naman urong dito, urong doon. Ayun ang ginawa ko hanggang sa masira na yung floor mat, charis. At yung foam naman, tinali ko na nga at pinatayo ko doon sa likod ng pintuan at pinatong ko na rin doon yung mga unan para siguradong hindi mailalatag nitong asawa ko. Madalas nga kasi kapag natutulog siya sa araw ay nakalatag pa yung foam. O ngayon hindi mo na mailalatag yan, sigurado gabi mo na lang yan mailalatag dahil nakatali na. At ayan, naguguluhan na nga ang iyong kasuki. Tinititigan ko pa nga kung papaanong ayos ba ang gagawin ko dito sa mga upuan na to, charis. Sigurado mamaya pag uwi ng asawa ko magtatanong na naman yun kung saan niya ilalatag yung kanyang higaan dahil iba na naman ang posisyon ng mga upuan. At pagkatapos ko ngang punasan at walisan yung sulok na pinag-alisan ng upuan ay dito naman ako sa lababo ko. Inatupag ko na naman yung pagpapalit ng kortina. Matagal-tagal na ngang hindi napapalitan itong kortina ng aking lababo kaya naman feeling ko ay iba na ang amoy, charis. Dadalawa nga lang itong kortina ng lababo ko kaya naman pag tinanggal yung isa dapat may ipapalit. Pagpasensyahan nyo na nga kung medyo maingay at naririnig pa nga yung nagbibidyoke dito sa aming kapitbahay. Sana lang no copyright. Hindi talaga pwede na walang kortina itong lababo ko dahil napakapangit nga dahil ang daming mga abobot na nakalagay sa ilalim. Yung tali nga ng aking kortina ay straw nga lang yan at isasabit lang sa pako. Diskarte na lang talaga kung gusto mo maging maayos ang bahay mo. Tapos ko nang kabitan ng kortina yung lababo ko kaya ito namang atupagin ko yung platuhan ko. Pag-iisipan ko naman ngayon kung saan ko to ipapatong. Nilinis ko na nga muna at ibabalik ko nga dito yung aking super kalan. Dati naman kasi dito yan talaga nakalagay. Kaya lang binaba ko dahil ang nilagay ko nga dyan yung aking lagayan ng plato. At dyan ko nga naisip ilagay yung aking platuhan. Kaya lang hindi na naman pwede dahil masikip at malalaglag. Kaya naman tinanggal na naman ni kasuki at ngayon pag-iisipan ko na naman kung saan ko ilalagay. At ito nga ang discarding naisip ko, itong patungan ko dito ng aking mga condiments ay tinanggal ko para lang magkasya dito sa lababo itong aking platuhan. At ngayon, iisa-isahin ko naman tanggalin itong mga nakapatong dito sa lababo. Siyempre lilinisin natin at dito ko susubukan ipatong yung platuhan ko kung magkasya ba. Pagkatapos kong linisin ay sinubukan ko naman ipatong itong platuhan ko dito kung magkasya ba. Masyado kasing mataas itong platuhan ko. Pero hindi na naman nga pwede dahil hindi nga maisaga dun sa likuran. Kaya ang ginawa ko, inurong ko na lang, doon ko nilagay sa kabilang parte. At dito ko naman ito nilagay itong mga buti-buti na to. Hindi ko nga alam kung anong mga laman nito. Mga condiments, ewan, hindi ko alam, charis.
At gumawa na nga lang ako ng diskarte para maipatong ko dito lahat ng tinanggal ko dun sa taas kanina. At ito na nga yung itsura niya matapos kong ipatong lahat. Bye!